So ano pong kahilingan ninyo ngayon, Ang Ginang hiniling ko Rosales? po, Ano ang inyong ang gustong hustisya mangyari? ng kamatayan ng anak ko. Yun po, pinaglaban ko hanggang ngayon sa 6 years po. Nilapit ko yung October 4, ngayong buwan na to. Nilapit ko sa anak ko, sana naman nakuha na natin hustisya. Hanggang ngayon, nandito ko pa rin. Ang sakit-sakit talaga, nak. And I am very sorry in behalf of my men na nagkamali sa inyo. I'm very sorry. But I cannot control all of them. And I am sorry to all victims kung hindi ko na-investigahan isa-isa yung case nyo. Tagalog man. Sige po, October 3 po, nag-inuman sila dahil birthday po ng kanyang anak-anakan kasama ang kanyang mga kapatid. October 4 ng mga 2 o'clock, umuwi na po ang mga kapatid. Tapos ako po ay nagtitinda ng lugaw sa Carbon. Tapos dinaanan na lang ng mga kapitbahay at pinaalam sa akin na may nangyari kay Angelito, binaril siya. Nagtaka rin ang mga kapatid ni Angelito dahil kakauwi pa lang niya. Tumakbo ako, dali-dali akong tumakbo, papunta sa bahay ni na Angelito, ngunit hindi ako pinapasok ng mga pulis. Sabi, walang lalapit, walang lalapit. Mga Tagalog po sila. So na-identify nyo po na hindi nagsasalita ng Bisaya. Opo. Oo, parang hindi taga doon ang mga gumawa nung... Kasi nagtatagalog po siya, mami. Nakasuot po siya ng parang army. At saka yung dito lang po natin makikita sa mukha niya yung mata lang at saka nakabulit. Yun lang. Mr. Chair, sino po yung tinutukoy niyo? Yung pulis. Yung pulis na Tagalog na hindi po ako pinapasok. Hindi po ako pinapasok sa bahay ni Angelito. Tapos mayroon pong kapitbahay dito, kapitbahay ni Angelito, nagsabi sa akin na, Ate, yung anak mo, dinala na po sa mga pulis, nandun na po sa CMC, sa Murgi. Dito, tumakbo naman po ako doon. Doon nakita kong anak ko. Nakahian na po sa Murgi. Dito po, butas, binaril po. Ang anak ko. Ang sabi pa naman nila, nalaban. Ilan taon po yung anak niyo? 23 years old po. Sabi nila nalaban daw ang anak ko. Hindi makalaban ang anak ko. Sa totoo lang kasi lasing na lasing. At saka yung nila, yung kwarto na ang liit-liit lang talaga. 3 or 4 na pulis pa ang nakapasok. Yung kwarto sa anak ko. Hindi na makalaban dahil sa kalasingan. Ang pinalabas pa ng noon, lumalaban ng anak ko. Hindi yun makalaban to sa totoo lang. Kaya masakit sa akin. Hanggang ngayon kinukuha kong hustisya sa aking anak. Kasi alam ko nga ang anak ko walang kaaway. Basket lang talagang ng anak ko. Hindi yun nanagili, hindi yun naglasyasyabo. Masakit sa akin yun. Congresswoman Brosas? Mr. Chair, tatanungin ko sana kung ano yung sinabi ng pulis na tungkol sa pagpatay kay Angelito. Pero sige lang, ano lang po muna, baka kailangan ng konting break. Mr. Chair. Ang Naman gingon nanay sa pulis ikwento. po, ma'am, Ano ang sabi ng pulis sa inyo? nanlaban daw yung anak ko. Nanlaban, sabi niya, doon sa kwarto na maliit. 4 na pulis pumasok sa kwarto. Sa tanong ko na sa sarili, kung nanlaban pa, wala naman tatsa talaga sa lahat ng niya, katawan. Bukod dito na butas talaga, binaril. Oo. Kung nanlaban pa, makita mo naman sa mukha. Wala talaga, dito lang talaga. Sa katawan ng tama? Oo, dito po, butas.
May live-in partner po yan, ano, si Opo. Angelito. Ano naman ang nangyari kay... Yung live-in partner niya po, pinalabas at tinakpan ng scotch tape yung bibig. At saka 3 araw bago pa nalabas sa presinto. So pagkatapos po ng insidente, ano pa yung naaalala ninyong nangyari? Yung sa burol ng anak ninyo, pwede niyo po bang ikwento? Bukod na nun yung 3 araw, 2 araw, siguro po, galing yun si Ma'am Garma doon sa kanila ni Raquel bago sa nakapunta sa amin. Yun, tumatakbo yung mga tao, nakalamay doon at saka tinumba yung na misa. At sabi niya sa amin, ayon niyang pag-asugal yung patay, dapat pagdasalan. Sabi niya sa amin, maya, umalis na po siya. Bakit po hindi kayo nagsampa ng kaso? Kasi sinabihan po ako ng presinto 6, magsampa po ako ng kaso. Sinabi ko, wala po kaming pera. At saka po, wala po kaming pera at saka po, hindi po amin ang batas. So ano pong kahilingan ninyo ngayon, Ang Ginang hiniling ko Rosales? po, Ano ang inyong ang gustong hustisya mangyari? ng kamatayan ng anak ko. Yun po, pinaglaban ko hanggang ngayon sa 6 years po. Nilapit ko yung October 4, ngayong buwan na to. Nilapit ko sa anak ko, sana naman nakuha na natin hustisya. Hanggang ngayon, nandito ko pa rin. Ang sakit-sakit talaga na. Totoo lang. Nilapit ko yun. October 4 doon ako sa kasi anniversary, 6th anniversary sa anak ko. October 4. Nilapit ko yun sa minteryo. Hiningi ko yun sa anak ko na dapat sana makuha na natin hustisya sa kamatayon mo na. Yun Mr. lang. Chair, Yes, Congressman Abante. napapansin ko na habang bibigyan ng salaysay si Baby Rosales, siya ay nakatingin kay Colonel Garma. Bakit? Tinitingnan ko lang po siya kung anong naramdaman bilang anak na namatayan po. Sakit sa dibdib. Tinitingnan ko siya. Sana naman maintindihan niya. Nawalaan ng anak siya. Nabigwin pa naman, wala pa naman Sino po si Colonel Garma sa inyo? Siya po nakita ko, sir, yung pumunta sa lamay ng anak ko. Nung gabi na yun, yung... Siya ba ang Chief of Police ng Cebu City nung napatay ang anak nyo? Po, Gayon din sa inyo, Raquel Lopez? Okay. Mr. Chair, I would like to ask again, Ms. Garma, yung kay Angelito Rosales, na umano'y sa kwento, no, mistaken identity ang nangyari. Ikaw, bilang head ng Cebu City Police, meron bang ginawa para maibsan yung kamalian ng mga tao na pumatay kay Angelito Rosales? Considering that mistaken identity ang nangyari kay Angelito Rosales, or is he considered as a collateral damage? Mr. Chair, I cannot comment on the case of the son of Ms. Rosales because I can no longer recall the case. Siguro let us check the records and perhaps we will be able to know the status of the case right now. Mr. Chair, I would like to ask, no, kasi noong head pa siya ng Cebu City Police, ilan ba yung naging collateral damage sa operations nyo? Ilan yung minors? Mr. Chair, I think it would be best to go on the records kasi matagal na po yun, wala po akong ma-recall na kung ilan po, kung meron man po. So, Mr. Chair, masipag kayong magpatrolya, pero hindi nyo natatandaan kung ilan yung naging napuntahan ninyo, naging collateral damage dito, ilan ang minors, Mr. Chair?
Mr. Chair, sa dami po ng trabaho kasi ng City Director, I'm sure po na Okay, Mr. Chair. meron po kasing station commander na katutok po dyan. Okay, Mr. Chair, ito na lang. Si Bladen Skyler Abatayo, 4 na taong gulang, shot during a drug operation in the head, no? Kilala mo ba to? Skyler. I can remember, Mr. Chair, NBI took cognizance of the case. Bumitaw po ang City Police. I think it would be best to inquire po sa NBI yung status po ng case, Mr. Chair. Kasi minsan po, yung mga biktima, they prefer the NBI. So, bumibitaw po kami para sa ganon, maalis po sa isip nila na may bias po yung investigation. I think I can recall it's NBI po. So, Mr. Chair, during your time, si Skyler, he was shot pala sa dibdib, hindi sa head. Ano? Gumagawa lamang ng kanyang assignment noong siya'y nabaril sa dibdib, pero walang ginawa yung opisina ninyo tungkol sa kaso ni Skyler or direct kasi sa NBI ito ipinasa? Pagkatapos ng nangyari kay Skyler, meron ba kayong ginawang mga hakbang para makasiguro na hindi mauulit yung mga ganitong pangyayari, Mr. Chair? Mr. Chair, initially, nag-process po ang local police, but ang nag-intervene eventually is NBI. So we turned over. I think yun ang pagkaka-alala ko po, na turn over ng local police po lahat sa NBI. Kasi po, para po sa ganon, hindi po mapag-isipan na may bias. So I think it would NBI, be pero best sa inyo, wala kayong Ah, ginawa. meron You just po. turned it over. No, Mr. Chair, meron po, kaso nga lang, nagkaroon ng preference na NBI. So pinagbigyan namin na NBI na lang kasi baka kung sakali hindi favorable ang results sa kanila, baka sabihin po na inayos. So bumitaw kami para sa ganun maging neutral yung pong investigation, Mr. Chair, Your Honor. Mr. Chair, Reina Garma was the head of the Cebu City Police at the time Rabi Lopez and Angelito Rosales were killed by police officers on October 4, 2018. Both are victims of lack of due process. For Angelito Rosales, he was also a victim of mistaken identity. Paano pa kaya yung mga hundreds of collateral damage victims killed during the war on drugs ni Rodrigo Duterte, Mr. Chair? Now, I would like to present, Mr. Chair, the 2 videos of interviews with Ms. Reina Garma. Pwede po ba nating ipakita? Secretariat. Come victim, the police has to fight back. And there are collateral, damage sometimes. We don't even know who are living at the other side of the house. And these houses are made of the wood materials that bullets can just penetrate if we fire our guns. Yes, clearly, Mr. Chair, na pinakita naman ng video. Tinuring ng mga collateral damage. Yung 2 video ay mula sa panayam ng Sunstar Cebu noong July 2018 at mula sa Al Jazeera English na nilabas noong November 2018. Mr. Chairman, klaro po sa 2 videos na interview kay Reina Garma, parte ng war on drugs ni Rodrigo Duterte ang pagkamatay ng mga inosente. Sinabi niya mismo na pwedeng madamay anumang oras ang inosenteng buhay ng isang tao sa war on drugs. Ganito ang mukha at epekto ng war on drugs ni Duterte. Maraming inosente ang nadadamay, walang due process ang mga biktima, bigla na lang pinapatay o kaya naman natatamaan ng mga ligaw na bala mula sa war on drugs operations. Mr. Chair, during Reina Garma's stint as head of Cebu City Police, intense ang naging war on drugs ni then President Rodrigo Duterte. Madugo, walang due process, even innocent lives are lost. Sinabi ni Reina Garma na everyone needs justice, pero nasa ng hustisya para kay Rabi Lopez, kay Angelito Rosales, kay Skyler Abatayo? Nasaan ang hustisya para sa daan-daan at libo-libong pinatay at namatay dahil sa war on drugs na inilunsad
ng Duterte administration. That concludes the interpellations on the victims. Then we will now proceed with the affidavit submitted to the Quad Committee by Colonel Ruina Garma. In the meantime, the Sir Chair, Family. may we excuse the Yes. the Rise Up and Mr. other victims probably? Chair. Yes, Kasi thank- iba na po yung topic natin that is ngayon. correct. Yeah. Mr. Chair, can I, Thank you. before they go, can I make a statement? Just brief, sir. Sige, make it brief and Yes, short. sir. Ha? Sa tanan biktima, katong panahon nga ako Tagalog, City Dire- in Tagalog. Speak to Bisaya them. kasi kasabot sila Bisaya, sir. Katong tanang biktima, wala na ako control tanan akong tao. Yes, it is true, I am the city director. But lahat ng station commander are also tasked to implement the war on drugs. Merong mga station commander in charge. Now, pangutanan ninyo, ang sa ako gibuhat as city director. During that time, tanan sila, ginahatagan na mong seminar, ginatudluan na ako. Kaya pag abot na ako sa Cebu City, talaga wala good sila kabalo. Unsa ang pagbuhat, unsa buhaton. That is why, pag nainahitabo sa inyo ha, at it appears na mga pulis na ako ang involved, ginatas ang NBI to take cognizance so that kung sakali man ang resulta ng investigasyon is not favorable sa inyo, at least sasabihin ninyo, the investigation is fair. So I always, the crime scene is always open for the NBI to take cognizance. And nandun po palagi yung aming crime lab, which is a separate unit, which is not under my supervision and control po, to take cognizance sa crime scene. Yun po yung nangyari po sa Cebu. And I am very sorry in behalf of my men na nagkamali sa inyo. I'm very sorry. But I cannot control all of them. Lahat sila trained police officer. Alam nilang rules of engagement. But alam mo, once you are in the ground, you will always use your discretion. Hindi mo yan talaga, instinct yan ng tao, discretion. At nakita ko rin naman na ginamit na nagkakamali. Inaamin ko may nagkakamali. Pero pinagbibigyan ko kung saan nyo gusto mag-file ng case, pinagbibigyan ko, hinahayaan ko. At lahat po yan na-process ang crime scene. Which is not under my control ang crime scene. Separate unit mo humahawak niyan. Then I am sorry to all victims kung hindi ko na-investigahan isa-isa yung case nyo. Okay, salamat Colonel Garma. Mr. Chair, Mr. Chair. Yes, So, Congressman Abante. I want to appreciate Colonel Garma for apologizing, no? But I just would like to correct her because she said a moment ago that she believes in the constitutional right of these victims. Now she is saying that they know the rules of engagement. What rules of engagement are you talking about here? The fact is this, Colonel Garma. Your men, and that includes you, violated the constitutional rights of these people. Now, that is not the rules of engagement of the Philippine National Police. If that would be the rule of engagement, then this committee will amend and look at the rules of engagement because that is wrong. The rules of engagement of the police must abide with the constitutional right of every victim. Yun lang, Mr. Chair.